Hunyo 19, nandito po tayo sa tahanan ni Ginoong Robert Hermoso ng Barangay Manaksak. At siya po para sa inyong kabatiran, ang isa sa top 15 highest yielders ng binhing long pin sa nakaraang dayatan. Magandang umaga, Kuya Robert. Magandang umaga po, sir. Nabalitaan ko po kahapon kay Konsehal Johnny Estabillo na kayong araw po ay ang may pinakamaraming naani dito po sa Manaksak, Kimba, doon sa 9,000 square meter. Tama po ba? Opo, tama po. Ayun. Akala ko buong Gimba lang. Yung pala buong Nueva Ecija. Opo, swerte po na napasama po tayo sa may mataas pong ani sa dry season po. Dito po sa 9,000 square meter nyo, ilang kaban po ang naani? Sa actual harvest po is 218 kabans po. Average po ng 57.36 ang average po per kaban. Opo. Kaya po kung i-compute po natin sa 50 kilos, umaabot po siya ng 277.8 kabans. Opo. Yun po ang aabutin po niya kung sa 50 kilos po ang computation. Pwede niyo po bang pakikwento paano bang ginawa ninyo dito sa nakaraang dayatan? Unang-una po sa binhi pa lang po, pumili na po ng magandang klaseng binhi. Tapos po sa pagpupunla po, kailangan po maganda po yung pagkahanda po ng punlaan ninyo para po maging maganda po yung maging bulas po ng pagtubo po ng binhi ninyo. Sa land preparation po, kailangan po maganda po ang land preparation para po hindi kayo damuhin. Tapos po yung proper po na pagpapatanim, kailangan po tignan po ninyong mabuti yung mga nagtatanim. Baka po sobrang layo o sobrang lapit, hindi naman po maganda. Sa binhi po, ang nire-recommenda ko po dyan, kung hybrid po, 25 to 30 kilos po dapat po sa per hectare. Para po mas maganda po ang magiging labas po nung resulta po. Magiging makapal siya. Tapos alagaan din po ninyo ng foliar. Tingnan nyo po kung may mga insektong pumipinsala, gamitan nyo na rin po ng insecticide. Tsaka ang the best po na siguro sikretong naging nagawa ko sa palay ko, close monitoring lang po. Para po makita po ninyo. Kasi 2 beses po akong inatake ng brown plant hopper. Pero hindi ko po akalain na aani ng ganong kaganda kasi 2 beses po akong tinamaan ng hanip po, ulmog kung tawagin. Dahil po siguro sa close monitoring po, ayun, naagapan. Kaya gumanda po yung ani. Na-control po siya ng mas maaga. So, sinasabi ng ibang mga magsaka sa karanasan nila, kapag maraming nailalagay na fertilizer, tama po ba? Sa kaso po ninyo, ilang fertilizer po nagamit ninyo? 12 bags po ang nagamit ko ron. Kaya lang po, ako na rin po kasi gumagawa nung pinang-spray ko pong foliar. Pis amino acid po. Yun na po ang ginamit kong foliar. Hindi po ako bumibili ng commercial. Yun na lang po bali ang pinang-maintain ko po. Kaya hindi po ako gumamit ng ganong kalaki po na volume po ng pataba. Dahil yun po ang ginamit kong pinang-supply po sa dahon po nung namumunga na yung palay. Pis amino acid po. Pis amino acid. Opo. Kailan ito ninyo iniligay? Sa panahong pwede na pong gamitin yung sa land preparation pa lang po, pwede na po siyang gamitin. Opo. Tapos, pagkasabog po ng pataba, after 3 days po, nag-i-spray na po ako ng pis amino acid. Ayun. Ngayon po, kagagaling ko lang din po nag-spray kasi pangatlong araw po ngayon nung nagsabog yung first application ko, nag-spray na po ako ng pis amino acid kanina. So, masasabi po ninyo, nakatulong itong pag-spray nyo ng pis amino acid? Malaking tulong po talaga. Isa po, hindi na ako gumagastos po sa foliar. Sariling gawa ko na. Paano po ba ginagawa to? Kwal lang po. Mga bituka lang po ng isda. Tapos, number 1 po na kailangan po dyan, molasses. Molasses. Opo.
Ang ratio po yan, kung may gusto pong sumubok, 1:1 po. 1 kilo of molasses, 1 kilo po ng fish scrap. Ayun. Yun po ang proseso. So, iimbak po yun? Opo, 45 to 60 days po bago po i-harvest. Ayun. So, yung isang, paano timplan yun sa, sa sprayer? Isang tank load po ng sprayer, isang lata po ng sardinas yung malaki po. Opo. Yun po ang ginagamit ko. Baka meron kayong naisabihin sa ating mga kamagsasakan ninyo na makakapanood ng video na to. Gusto ko lang din pong magpasalamat sa ating municipal agriculture officer, si Ma'am Nida, sa aming technician, si Sir Joseph Palma, sa lahat po ng bumubuo po ng Pro Agri-Seeds, LP Varieties. Nagpapasalamat po ako sa inyo kasi maganda po yung quality po ng binhi ninyo, kaya po umaani po ng maganda ang mga farmer. Saka ang madadagdag ko lang po dyan, huwag po kayong matakot sumubok po na mag-eksperimento po sa bukid ninyo. Kasi po, ang magsasaka po, isa pong scientist yan. Lahat po pwedeng i-testing sariling bukid mo. Mag-try po lang po kayo ng konti para po makasiguro kayo kung magiging maganda o ano ang maging resulta po nung ite-testing po ninyo. Ganun po kasi ako. Hindi po ako umi-stay po sa isang nakasanayan sa pagsasaka. Kailangan po may bago po ng bago para po ma-improve po yung ani natin para po tumaas. Yun lang po. At saka close monitoring lang po sa tanim para po maiwas po tayo sa mga peste. Yun lang po.